Personal na nasasaksihan ng mga overseas Filipino workers o OFW ang paglipad ng mga missile sa Middle East dahil sa nararanasang tensyon sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel. Ayon kay Maria Alicia Efa, isang OFW sa Abu Dhabi, nakikita nila sa himpapawid ang mga pagsabog na nai-intercept sa airspace. Umaga, around 10 ata meron. Tapos, tumuloy ng around 3:30 kaninang hapon. Tapos, ewan ko lang ngayong gabi. Ngayong gabi, dito sa Abu Dhabi wala. Pero sa Dubai, sa relative ko, meron daw tuloy-tuloy. Matutulog na sana sila kaso biglang nakarinig na naman sila ng pagsabog. So parang na-alerto na naman sila na meron pa, may susunod pa. Tensyonan niya ang dulot nito sa kanila dahil halos oras-oras ay nakatatanggap sila ng emergency alert at hindi rin sila makatulog ng maayos sa gabi dahil sa takot. Bunsod nito, pinaghahandaan na ng mga OFW ang posibleng paglikas at pagpunta sa mga shelter sakaling mas tumindi pa ang tensyon. Aktiboan niya ang kanilang ugnayan para ihanda ang mga kinakailangang gamit gaya ng passport, mga pagkain at cellphone para may pangtawag sa mga kamag-anak. Nagtatalaga din sila ng designated na area kung saan sila magkikita-kita sa gitna ng kaguluhan. Kahapon, nag-grocery na ako kagad. Hinanda ko na lahat nag-grocery ako. Hinanda ko na yung mga passport. Pagkain, hinanda ko na rin. Tapos, pati yung pag full tank ng sasakyan, hinanda ko. Pati yung mga emergency numbers na dapat tawagan, nag-check na ako. Samantala, may mga kumpanyaan niya sa Middle East na naglabas ng labor advisory para payagan ang mga empleyado na mag-work from home habang patuloy ang banta ng giyera. Nauna nang ibinahagi ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang mga hotline number na maaaring tawagan ng mga overseas Filipino workers na apektado ng giyera sa Middle East. Ang OWA maaaring tawagan sa kanilang hotline number na 1348. Inilabas din ng MWO at OWA ang mga hotline number sa Israel, Jordan, Kuwait, Bahrain, United Arab Emirates, partikular sa Dubai at Abu Dhabi. Gayon din ang hotline numbers sa Saudi, Al-Khobar, Jeddah at Riyadh, Iran, Lebanon, Qatar at Oman. Pinapayuhan din ang mga Pinoy sa Middle East na regular na subaybayan ang mga anunsyo ng Philippine Embassy, tukuyin ang mga pinakamalapit na shelter at maging handa sa emergency alert. Iwasan ang mga lugar na may banta ng seguridad at panatilihing bukas ang komunikasyon sa pamilya at mga otoridad. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.